Magandang gabi, Kamisteryo TV. Ako nga po pala si Bikoy. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi lang basta katatakutan. Ito ay isang babala. Isang karanasan na nag-iwan ng pilat hindi lang sa aking katawan, kundi sa buong baryo San Vicente. Tungkol ito sa isang misteryosong tindero sa bawal na karne at sa sumpa ng kulam na muntik nang ubusin ang aming lahi. Ito ang aking kwento. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Ang gabi kung kailan tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa aming baryo. Katatapos lang ng malakas na ulan at ang amoy ng basang lupa ay humalo sa isang kakaiba at nanunuot na aroma. Isang matanda ang dumating sa dulo ng kanto ng San Vicente. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang isang lumang kariton na gawa sa maitim na kahoy. Walang nakakakilala sa kanya. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Tumigil siya sa ilalim ng pundidong poste ng ilaw. Sa kabila ng kadiliman, kitang-kita ang kanyang mga kamay. Magaspang, mahaba ang mga kuko. At may mga bahid ng tuyong dugo na akala namin noon ay sa hayop lamang. Siya si Roberto. Mainit pa kinasariwa, bagong katay. Halina kayo, tikman ninyo ang pinakamasarap na laman loob sa buong mundo. Nagsimulang mag-alab ang kanyang uling. Pero ang usok nito, hindi ito tulad ng ordinaryong ihaw-ihaw. Ang usok ay kulay lila at tila may sariling buhay na gumagapang sa mga bintana ng bawat bahay. Nagsilabas ang mga kapitbahay. Naakit sa amoy na hindi mo kayang tanggihan. Isa na doon si Mang Tasyo, ang lasenggo ng baryo. Hoy matanda, ngayon lang kita nakita rito ha? Ano ba siyang tinitinda mo? Mukhang kakaiba ang hitsura ng atay na yan. Espesyal ito, Katasyo. Hindi ito galing sa palengke. Pinili ko ito, hinuli ko ito sa dilim. Tikman mo, libre ang unang tusok. Kinuha ni Mang Tasyo ang isang tuhog ng isaw. Sa unang kagat pa lang, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya nakapagsalita. Ang tanging narinig na lang namin ay ang tunog ng kanyang malakas na pagnguya. Napakasarap, Roberto, parang natutunaw sa dila. Anong hayop ito? Bakit ganito kalambot? Laman yan ng pag-ibig, Katasyo. Laman yan na may buhay pa kaninang dapit hapon. Hindi namin alam, habang sarap na sarap ang mga tao sa pagkain. Nakatingin si Roberto sa aming lahat. Hindi bilang mamimili, kundi bilang mga susunod na ihahanda sa kanyang kariton. Ang Kabanata 1 ay simula pa lamang ng isang bangungot na lalamon sa aming pagkatao. Lumipas ang 3 araw. Hindi na lang basta tindero si Roberto sa aming paningin. Siya na ang bida ng gabi. Ang kanto na dati ay madilim at iniiwasan, ngayon ay nagmistulang pista. Gabi-gabi, dagsa ang mga tao. Lalaki, babae, matanda. Lahat sila nakapila sa kariton ni Roberto. Paboritong pulutan na ito ng mga nag-iinuman. Ang sabi nila, kapag nakatikim ka na ng isaw ni Roberto, hinding-hindi ka na babalik sa dati mong kinakainan. Para itong droga, nakaka-addict. Oo nga pare, pero napansin mo ba? Parang kapag hindi ako nakakain nito sa isang gabi, nangangatog ang tuhod ko. Parang naghahanap-hanap ang katawan ko ng dugo. Nakikinig lang ako sa kanila habang nakasilip sa bintana. Napansin ko rin ang pagbabago sa hitsura ng mga kapitbahay namin. Ang kanilang mga mata, tila nagiging maputla. Ang kanilang mga balat ay nagiging tuyot, parang unti-unting nauubusan ng sustansya kahit panay ang kain nila. Dumaan ang barangay captain sa pwesto ni Roberto. Magandang gabi, Roberto. Mukhang malakas ang negosyo natin ha. Pero marami akong natatanggap na reklamo. Hindi tungkol sa pagkain, kundi sa amoy. Masyado raw malansa ang usok mo kapag hating gabi na. Pasensya na, Kapitan. Ang mga espesyal na bahagi kasi ng karne kailangang dumaan sa matinding apoy para lumabas ang tunay na sarap. Gusto niyo bang sumubok? Ito, puso, pinakamahalagang bahagi ng aking tinda. Pasensya na, Kapitan. Ang mga espesyal na bahagi kasi ng karne
kailangang dumaan sa matinding apoy para lumabas ang tunay na sarap. Gusto niyo bang sumubok? Ito, puso, pinakamahalagang bahagi ng aking tinda. Kinuha ni Kapitan ang iniaalok na puso. Sa isang kagat, nakita ko ang pagpikit ng kanyang mga mata. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig. Napakasarap, Roberto. Magkano ba ang lahat ng tinda mo ngayong gabi? Bibilhin ko na lahat. Ayaw kong may makatikim pang iba. Doon ako kinabahan. Ang mga tao sa baryo ay hindi lang basta busog. Sila ay parang nalalasing sa karneng. Hindi namin alam kung saan nanggagaling. At sa anino sa likod ni Roberto, nakita ko ang isang bagay na nagpatindig ng balahibo ko. May isang tumpok ng mga damit sa gilid ng kanyang kariton. Isang maliit na t-shirt na kulay dilaw. T-shirt na pagmamay-ari ng batang palaboy na nawawala simula pa nung unang gabi. Isang linggo na ang nakalipas simula nang dumating si Roberto. Pero may isang bagay na unti-unting nakakakuha ng atensyon ko at ng buong baryo San Vicente. Dati-rati, hindi ka makakatulog sa gabi dahil sa ingay ng mga asong gala na nag-aaway sa kalsada. Pero ngayon, ang gabi ay kasing tahimik ng sementeryo. Kahit isang kahol, wala kang maririnig. Nagtipon-tipon ang mga tao sa tapat ng sari-sari store. Bakas sa kanilang mga mukha ang pagtataka. Isa-isa na kasing naglalaho ang kanilang mga alaga. Napansin niyo ba si Bantay 3 araw na hindi umuuwi? Akala ko nung una ay nakahanap lang ng kapareha. Pero pati yung pusa ni Aling Mila nawawala rin. Hindi lang hayop, Nena. Yung matandang si Mang Kanor na laging natutulog sa waiting shed. Kagabi pa wala roon. Ni anino niya, hindi nakita ng mga tanod. Habang nag-uusap sila, dumaan si Roberto hila-hila ang kanyang kariton. Ang usok ng kanyang ihaw-ihaw ay tila sumasabay sa bulungan ng mga tao. Huminto siya sandali at tumingin kay Aling Nena. Huwag kayong mag-alala. Ang mga nawawala ay nasa mabuti ng kalagayan, busog na sila at mapapakinabangan na. Nagtinginan ang mga tao. Hindi nila nakuha ang ibig sabihin ni Roberto. Ang tanging nasa isip nila ay ang gutom. At tulad ng isang magnet, muling lumapit ang mga tao sa kariton para bumili. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Sumilip ako sa siwang ng aming dingding. Nakita ko si Roberto na papasok sa isang abandonadong bodega sa likod ng kanyang pwesto. May hila-hila siyang isang malaking sako. Ang sako ay gumagalaw, may pilit na kumakawala sa loob nito. At ang pinakanakakatakot, may tumatagas na sariwang dugo sa bawat bakas ng kanyang pagkaladkad. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tawagin si nanay. Pero parang may bumabara sa aking lalamunan. Ang amoy ng iniihaw na karne ni Roberto ay muling pumasok sa aming bahay. Isang amoy na dati ay masarap, pero ngayon ay amoy kamatayan na para sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero nung gabing iyon, tila may humihila sa akin para lumabas. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap at ang tanging liwanag na natitira ay ang nagbabagang uling mula sa pwesto ni Roberto. Naalala ko si Dodong, ang batang palaboy na laging humihingi ng barya sa kanto. Masayahin si Dodong sa kabila ng hirap ng buhay. Pero 3 gabi na siyang hindi nakikita. Dahan-dahan akong lumapit sa abandonadong bodega sa likod ng pwesto ni Roberto. Sumilip ako sa isang maliit na butas sa bulok na kahoy. Ang nakita ko ay habambuhay na nakatatak sa aking isipan. Sa gitna ng silid, may isang malaking lamesang kahoy. Doon, nakahiga si Dodong. Walang malay, nakatali ang kanyang mga kamay at paa. At sa tabi niya, nakatayo si Roberto. Hawak ang isang mahaba at kumikinang na balisong. Sariwang laman, malambot na puso. Masarap ito kapag ibinabad sa aking espesyal na rekado. Ang mga tao, hihingi pa sila ng higit pa. Nanigas ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw para humingi ng tulong. Pero ang boses ko ay tila ninakaw ng dilim.
Nakita ko ang pagtaas ng kamay ni Roberto. Ang talim ng kutsilyo ay sumasalamin sa liwanag ng isang kandila. Pumikit ako ng mariin, narinig ko ang mahinang ungol, isang huling hininga, at pagkatapos, ang tunog ng paghiwa sa laman, chop, chop, chop. Tumakbo ako. Tumakbo ako nang hindi lumingon hanggang sa makarating ako sa aming pintuan. Hinihingal ako, nanginginig ang buong katawan. Pero pagpasok ko sa loob, ang nadatnan ko ay mas nakakapanghina. Bikoy, saan ka galing? Halika rito, tignan mo ang dala ko. Nakakuha ako ng huling balot ng espesyal na atay ni Roberto. Napakaswerte natin dahil sabi niya, ito raw ang pinakamasarap na bahagi ng kanyang nakuha ngayong gabi. Tumingin ako sa balot na nasa lamesa. May tumatagas na pulang likido sa plastik. At sa isang gilid ng balot, may nakita akong isang maliit na butones. Isang butones na kulay asul. Katulad ng suot ni Dodong kanina. Nakatitig ako sa balot na nasa ibabaw ng aming lamesa. Ang butones na asul. Ang butones ni Dodong. Gusto kong isuka ang lahat ng hanging pumasok sa baga ko. Pero ang nanay ay tila hindi na siya ang kilala kong Rosita. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang binubuksan ang plastik. Bikoy, ano pang hinihintay mo? Sayang naman ito, ang mahal ng benta ni Roberto pero binigyan niya ako ng discount. Tikman mo to, tignan mo. Oh, napakapulay, napakasariwa. Nay, wag. Wag nating kainin yan. Nakita ko si Roberto sa bodega kanina. Nay, hindi yan karne ng hayop. Anong pinagsasabi mo, Bikoy? Gutom lang yan. Huwag kang mapili. Sa hirap ng buhay ngayon, biyaya na itong karne na ito. Kumain ka. O ako mismo ang magpapakain sa iyo. Hindi ko alam kung anong puwersa ang gumalaw sa kamay ko. Para akong isang manyika na may humihilang pisi. Kinuha ko ang tinidor. Itinusok ko sa isang piraso ng atay na kulay ube na sa itim. Sa bawat paglapit ng karne sa aking bibig, naririnig ko ang isang mahinang bulong. Isang boses na parang kay Dodong. Humihingi ng saklolo. Pero ang amoy ay napakabango, nakakahilo, nakakaakit. Isinubo ko ang karne. Agad kong naramdaman ang lansa na humahapdi sa aking lalamunan. Pero kasabay nito ang isang kakaibang sarap na nanunuot hanggang sa aking utak. Para akong lumulutang. Nawala ang takot ko. Napalitan ng isang matinding gutom. Pero sandali lang ang sarap na yon. Biglang namuuo ang isang matinding hapdi sa aking tiyan. Parang may mga kuko sa loob ko na kumakamot sa aking bituka. Napahawak ako sa lamesa. Napatingin ako kay nanay. At nakita ko sa gilid ng kanyang labi may tumatagas na itim na dugo. Masarap, diba, Bikoy? Ngayon, bahagi na siya ng ating katawan. Bumagsak ako sa sahig. Ang huling nakita ko bago magdilim ang aking paningin ay ang anino ni Roberto sa labas ng aming bintana. Nakatitig, nakangiti at tila nagbibilang ng mga bagong biktima na susumpain ng kanyang bawal na tinda. Nagising ako sa gitna ng hating gabi, nabasang-basa ng pawis. Pero hindi ito ordinaryong pawis. Ang likidong lumalabas sa aking mga poro ay malapot, madikit, at may amoy ng nabubulok na karne. Sinubukan kong tumayo, pero ang aking mga binti ay parang naging jelly. Coughing. Sa bawat ubo ko, may lumalabas na maliliit na hibla ng buhok at itim na namumuong dugo. Napakakati. Ang kati-kati ng balat ko. Itinaas ko ang aking damit at halos himatayin ako sa nakita ko. Sa ilalim ng aking balat, may kung anong gumagalaw. Tila mga uod na pilit na humahanap ng butas para lumabas. Tumingin ako sa salamin. Ang aking mga mata, ang dati nitong puti ay napalitan ng kulay abo at ang aking mga gilagid ay nagsisimulang mangitim. Anong nangyayari sa akin? Nanay, tulungan mo ako. Pumunta ako sa kwarto ni nanay, pero laking gulat ko nang makita siyang nakaupo sa sahig sa dilim. Hawak-hawak pa rin niya ang buto na natira sa kinain namin kagabi. Dinidilaan niya ito.
Tila hindi siya makakuha ng sapat. Gutom pa ako, Bikoy. Kailangan ko pa ng laman. Ang sarap, ang tamis ng dugong ito. Hindi na ito gutom. Ito ay isang sumpa. Naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng aking tiyan. Isang matinding kirot na parang hinihiwa ang aking bituka mula sa loob. Bumagsak ako sa banyo at doon ko isinuka ang lahat. Pero hindi pagkain ang lumabas, kundi ang mga kuko at isang maliit, dugo ang ngipin. Ang ngipin ni Dodong, doon ko natanto. Ang kinain ko ay hindi lang karne. Kasama nito ang kaluluwa ng biktima ni Roberto na ngayon ay pilit na kumakawala sa loob ng aking katawan. Habang unti-unti akong nagbabago, narinig ko ang isang pamilyar na tunog mula sa labas ng aming bakod. Huwag kang matakot, Bikoy. Ang sakit na nararamdaman mo ay ang pag-aayos ng iyong bagong anyo. Malapit na kayong maging katulad ko. Hindi ko na alam kung gising pa ba ako o natutulog. Ang bawat pikit ng aking mga mata ay tila isang pintuan patungo sa isang impyerno na si Roberto ang may gawa. Sa aking panaginip, wala akong makita kundi kadiliman na amoy kalawang, amoy ng tuyong dugo. Naglalakad ako sa isang pasilyo na gawa sa mga buto. Sa bawat panig ko, may mga nakasabit na karne, pero hindi ito baboy. Ang mga ito ay may mga mukha. Nakita ko ang mukha ni Mang Kanor, ang matandang nawawala. Nakita ko ang mga asong gala na binalatan ng buhay. At sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Roberto. Hawak niya ang isang malaking martilyo at isang kawit. Bakit ka umiiyak, Bikoy? Hindi ba't nagustuhan mo ang lasa ko? Ang bawat kagat mo ay isang piraso ng kanilang hininga na ninakaw ko para sa iyo. Biglang nagbago ang paligid. Ang mga karne sa paligid ko ay nagsimulang gumalaw. Ang mga dugo ang kamay ay pilit na humahawak sa aking binti. Hinihila ako pababa sa isang hukay na puno ng itim na likido. Iluwa mo kami. Bikoy, ibalik mo ang aming buhay. Bakit mo kami kinain? Bakit? Nagising ako na sumisigaw. Pero ang mas nakakatakot pagdilat ko, hindi ako nasa kwarto ko. Nakahiga ako sa sahig ng kusina sa tapat ng aming basurahan. Nanginginig ang aking mga kamay habang tinitignan ang aking sarili. May hawak akong hilaw na balat ng manok na kinuha ko sa basura. At kalahati nito ay nasa loob na ng aking bibig. Hindi ko ito ginawa. Hindi ako ito. Narinig ko ang mahinang kaluskos sa labas ng bintana. Isang matandang babae ang nakatayo roon, nakabalot ng itim na tela at may hawak na tungkod na gawa sa sungay ng usa. Hindi si Roberto. Ito ay si Lola Rosana. Ang mangkukulam na kinatatakutan ng lahat. Huli na ang iyong pagsisisi, bata. Ang espiritu ng mga pinatay ay nasa loob mo na. At kapag hindi ka kumilos, sila ang kakain sa iyo mula sa loob hanggang sa maging isa ka na ring halimaw na katulad ni Roberto. Hindi na maitatago ng kahit anong makapal na damit ang nangyayari sa akin. Lumipas ang isa pang araw at ang aking katawan ay tila nagiging isang banyagang bagay na hindi ko nakilala. Sa tuwing titingin ako sa salamin, ang nakikita ko ay hindi na ang 18 taong gulang na si Bikoy. Ang aking balat ay naging kulay abo, tila balat ng bangkay na matagal nang nakababad sa tubig. Ang pinakamasakit ay ang aking likuran. May mga bukol na tumutubo rito, matitigas at matutulis na parang mga dulo ng buto na pilit lumalabas sa aking laman. Wheezing. Ang bawat galaw ko ay kalbaryo. Lumabas ako ng bahay para humingi ng tulong, pero tumigil ako nang makita ko ang aking mga kapitbahay sa kalsada. Hindi lang pala ako. Si Mang Tasyo, ang masayahing lasenggo. Nakita ko siyang nakasandal sa pader. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba na at kulay itim. Ang kanyang buhok ay nalalagas sa bawat pagkamot niya sa kanyang ulo. Bikoy, ang sakit. Bakit ang init ng tiyan ko? Parang may gustong kumawala sa loob ko.
Bago pa ako makasagot, nakita namin ang iba pang mga taga-baryo. Ang ilan sa kanila ay hindi na makalakad ng tuwid. Gumagapang na sila, ang kanilang mga panga ay tila humahaba at ang kanilang mga laway ay malapot na kulay berde. Isang nakakasulasok na amoy ang bumabalot sa buong baryo San Vicente. Amoy ng nabubulok na karne na hinaluan ng usok ng ihaw-ihaw. At sa gitna ng kalsada, nakita namin si Roberto. Nakatayo siya roon, malinis, maayos, at tila lalong bumabata ang hitsura. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood kaming lahat na unti-unting nagiging mga halimaw. Huwag kayong matakot sa pagbabago. Iyan ang kabayaran ng inyong katakawan. Ang bawat piraso ng laman na kinain ninyo ay bahagi na ng inyong kaluluwa. Malapit na ang unang anihan. Napatingin ako sa aking mga kamay. Nagsisimula na ring humaba ang aking mga kuko. Isang matinding gutom ang biglang gumising sa aking tiyan. Isang gutom na hindi mapapawi ng kanin o ulam. Ang tanging gusto ko, ang tanging hinahanap ng katawan ko, ay ang amoy ng sariwang dugo. Hindi na ito simpleng food poisoning. Ito ay isang sumpa na kumakalat na parang apoy sa tuyong damo. Sa loob lamang ng ilang oras, ang Baryo San Vicente na dating tahimik ay naging isang eksena mula sa isang bangungot. Ang mga kalsada ay napuno ng mga taong hindi na makilala. Ang mga kapitbahay na dati ay nagbabatian, ngayon ay nag-iiwasan o di kaya ay nagtititigan na parang mga hayop na nag-aabang ng pagkakataong sumunggab. Dumating ang mga barangay tanod at ang kapitan. Sinubukan nilang harangan ang mga kalsada. Lockdown. Walang pwedeng lumabas, walang pwedeng pumasok. Mga kababayan, manatili kayo sa loob ng inyong mga bahay. Ang lahat ng nakaranas ng pagsusuka at pangangati ng balat, manatili sa isang kwarto. Darating ang tulong medikal. Huwag kayong lalapit sa sinuman. Pero huli na, ang tulong na inaasahan nila ay hindi darating. Nakita ko mula sa aming bintana ang isa sa mga tanod. Bigla siyang napaluhod. Ang kanyang uniforme ay nabasa ng dugo na lumalabas sa kanyang mga mata. Sa harap ng maraming tao, ang kanyang katawan ay bumaluktot sa paraang hindi makatao. Nagsimulang magkagulo. Ang mga tao ay nagtakbuhan. Pero saan ka pupunta kung ang kalaban ay nasa loob na ng iyong katawan? Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Roberto. Nakatayo lang siya sa tapat ng kanyang kariton, kalmado, habang nag-iihaw pa rin. Ang amoy ng kanyang tinda ay lalong tumapang, tila tinatawag ang mga gutom na taga-baryo. Huwag kayong matakot sa sakit. Ang sakit ay ang lumang buhay na namamatay. Ang gutom ay ang bagong buhay na sumisilang. Halika kayo, kumain kayo. At doon ko nakita ang pinaka-nakakangilabot na bahagi. Ang mga taong may sakit, sa halip na tumakbo palayo kay Roberto, ay nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Parang mga langgam na naaakit sa asukal. Kahit ako, kahit ang sarili kong mga paa, nagsimulang humakbang palabas ng pinto. Ang tiyan ko ay kumukulo. Ang utak ko ay sumisigaw ng isang salita lang, laman. Habang ang buong baryo ay abala sa kaguluhan at takot, ang aking mga paa ay tila may sariling isip. Hindi ako nagtungo kay Roberto para kumain. May kung anong puwersa sa loob ko, marahil ang kaluluwa ni Dodong o ang iba pang biktima, ang humihila sa akin patungo sa abandonadong bodega sa likod ng pwesto ni Roberto. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Ang amoy. Diyos ko, ang amoy. Hindi na ito amoy ng pagkain. Ito ay amoy ng isang katayan na nakulob sa init ng maraming araw. Pumasok ako. Door creaking. Ang dilim ay kasing lapot ng alkitran, maliban sa isang maliit na bombilya na kumukurap-kurap sa gitna ng silid. Doon ko nakita ang lahat. Sa mga dingding, nakasabit sa malalaking kawit ng karne, ang mga bagay na akala namin ay nawala na. Hindi lang ito mga hayop.
may mga bahagi ng katawan ng tao na naka-label. Puso, sariwa. Atay, espesyal. Laman, malambot. Sa isang sulok, nakita ko ang isang malaking balde na puno ng mga damit. Ang t-shirt ni Dodong, ang sombrero ni Mang Kanor, at ang uniforme ng nawawalang tanod. Lahat sila, ginawang sangkap. Diyos ko, lahat kami, pinakain niya ng sarili naming mga kapitbahay. Pero may mas malala pa. Sa gitna ng silid, may isang malaking tapayan. Puno ito ng isang itim na likido na tila kumukulo kahit walang apoy. Doon nakababad ang mga puso. Nakita ko ang isang puso na tumitibok pa. Kahit wala na itong katawan, biglang tumigil ang pagkurap ng bombilya. Nanahimik ang paligid. Masyado kang mausisa, Bikoy. Hindi mo ba alam na ang pinakamasarap na sangkap ay ang taong alam ang aking lihim? Mas malinamnam ang laman kapag hinaluan ng takot. Naramdaman ko ang malamig na talim ng kutsilyo sa aking leeg. Ang lansa ng hininga ni Roberto ay dumampi sa aking balat. Sa sandaling iyon, alam kong wala na akong takas. Ang lamig ng talim ni Roberto ay tila yelo na humihiwa sa aking katinuan. Nararamdaman ko ang bawat dulo ng kanyang panginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Knife, scraping skin. Isang maling galaw ko lang at magiging bahagi na rin ako ng kanyang tinda bukas ng gabi. Pero sa labas, ang Barrio San Vicente ay gising na. Narinig ko ang boses ni Kapitan. May dala silang mga sulo at mga itak. Ang pasensya ng mga tao ay naubos na kasabay ng paglabas ng mga sumpa sa kanilang katawan. Roberto, lumabas ka riyan. Alam namin na nasa loob ka ng bodega. Ibaba mo ang mga armas mo kung ayaw mong sunugin namin ang buong lugar na ito. Naririnig mo ba sila, Bikoy? Ang mga boses ng mga taong pinakain ko. Galit sila, pero ang hindi nila alam, ang bawat sigaw nila ay nagpapalakas sa sumpa. Ang galit ay rekado rin sa aking niluluto. Biglang may malakas na kalabog sa pintuan. Ang mga tanod ay nagsimulang gumamit ng palakol para sirain ang harang. Sa bawat paghampas nila sa pinto, lalong humihigpit ang hawak ni Roberto sa akin. Pero may napansin ako. Ang itim na likido sa malaking tapayan. Nagsimula itong umapaw. Ang mga puso sa loob nito ay sabay-sabay na tumibok ng malakas. Pumasok kayo, tuloy kayo sa aking kusina. Marami pa akong bakanting kawit para sa inyong lahat. Sa isang iglap, binitawan ako ni Roberto at itinulak patungo sa madilim na sulok. Kinuha niya ang 2 dambuhalang kutsilyo at humarap sa pintuan. Ang kanyang anyo ay nagbago, ang kanyang likod ay bumuktot, at ang kanyang mga braso ay humaba ng hindi natural. Bumukas ang pinto, pumasok ang liwanag ng mga sulo, pero ang nakita ng mga tao ay hindi lang isang matandang tindero, kundi ang isang demonyong handang kumain ng buong baryo. Habang nagkakagulo sa labas ng bodega, ang aking nanay na si Rosita ay naiwang mag-isa sa aming kusina. Ang sumpa sa kanyang katawan ay tila pansamantalang humupa, pinalitan ng isang matinding kaba na hindi niya maipaliwanag. Nakatingin siya sa natitirang balot ng ihaw-ihaw na binili niya kay Roberto. May kung anong nag-uudyok sa kanya na suriin ito ng mabuti. Isang kutob ng isang ina. Kinuha niya ang balot. Ang plastik ay madulas dahil sa sebo at dugo. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang laman sa isang plato. Pero may isang piraso ng atay na masyadong matigas. Kinuha niya ang kutsilyo at hinati ito sa gitna. Diyos ko, patawarin niyo po kami. Ano itong nagawa ko? Sa loob ng karne, hindi lang dugo ang lumabas. Doon, nakabaon ang isang gintong singsing. Isang singsing na may nakaukit na pangalan. Eduardo. Si Eduardo. Ang aking ama, ang asawa ni nanay na 3 taon nang nawawala at inakalang ng ibang bansa lang. Pero hindi siya umalis. Ang singsing na yon ay hindi kailanman hinuhubad ni tatay. Roberto, hayop ka, pinakain mo kami ng sarili naming laman at dugo.
Pinakain mo sa anak ko ang kanyang sariling ama. Roberto, hayop ka. Pinakain mo kami ng sarili naming laman at dugo. Pinakain mo sa anak ko ang kanyang sariling ama. Ang galit ni nanay ay humalo sa ulan. Kinuha niya ang itak sa kusina at tumakbo palabas ng bahay kahit pahirap siyang huminga dahil sa sumpa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay puno na ng nagniningas na paghihiganti. Sa loob ng bodega, habang nakalugmok ako sa sulok, narinig ko ang kanyang boses mula sa malayo. Isang sigaw na punong-puno ng pait. At sa gitna ng kadiliman, nakita ko ang ngisi ni Roberto na lalong lumapad. Ayos ba ang hapunan, Rosita? Ngayon magkakasama na kayo, sa loob ng aking kariton. Habang ang buong baryo ay nalulunod sa galit at dugo, si nanay ay hindi nagtungo sa bodega. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Ang tanging taong maaaring makatapos sa sumumpang ito, si Lola Rosana. Ang kubo ni Lola Rosana ay nasa dulo ng kagubatan, napapalibutan ng mga halamang hindi namamatay kahit sa tagtuyot. Sabi nila, ang bawat dahon doon ay may nakatagong bulong. Pabalibag na binuksan ni nanay ang pinto ng kubo. Nadatnan niya si Lola Rosana na nakaupo sa gitna ng silid. May mga kandilang itim na nakapalibot sa kanya. Tila kanina pa siya naghihintay. Lola, tulungan niyo po kami. Si Roberto, ang anak ko, ang asawa ko. Pinakain niya kami ng, alam ko Rosita, ang amoy ng bawal na laman ay umaalingasaw hanggang dito sa aking bakuran. Hindi lang karne ang pinakain niya sa inyo, kundi ang kanyang kulam ng gutom. Lumapit ang matanda kay nanay. Hinawakan niya ang noo nito at agad na napaso ang kanyang mga daliri. Ang sumpa ay masyado nang malalim. Ang sumpa ng laman ay hindi basta-basta natatanggal ng gamot. Kapag nakapasok na ang laman ng kapwa-tao sa iyong dugo, nagiging bahagi ka na ng kadiliman ni Roberto. Siya ang nagmamay-ari ng inyong mga bituka ngayon. Isang utos niya lang at kakainin ninyo ang inyong sariling mga puso. May paraan pa ba, Lola, kahit anong kapalit? Iligtas niyo lang ang... Habang ang buong baryo ay nalulunod sa galit at dugo, si nanay ay hindi nagtungo sa bodega. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Ang tanging taong marunong bumasa sa dilim. Si Lola Rosana. Sa dulo ng baryo San Vicente, kung saan ang mga puno ay tila yumuyukod sa takot, matatagpuan ang kubo ng matandang mangkukulam. Hingal na hingal si nanay nang marating niya ang hagdanan. Pero bago pa siya makatawag, bumukas ang pinto. Doon nakatayo si Lola Rosana. May hawak na baon ng niyog na may lamang itim na usok. Alam ko kung bakit ka narito, Rosita. Naamoy ko ang lansa ng iyong hininga mula pa kaninang dapit hapon. Ang karneng kinain ninyo, hindi lang iyon pagkain. Iyon ay kulam ng laman. Lola, tulungan niyo po kami. Ang anak ko, si Bikoy, nasa kamay siya ng demonyong iyon at ang asawa ko, ginawa niyang pulutan. Si Roberto ay hindi lang basta tao. Siya ay isang mambabarang na kumukuha ng lakas sa bawat taong nakakakain ng kanyang tinda. Habang natutunaw ang karne sa inyong tiyan, unti-unti niyang ninanakaw ang inyong mga kaluluwa para maging alipin niya sa kabilang buhay. Inutusan ni Lola Rosana si nanay na lumapit. Kumuha siya ng isang matalim na karayom na gawa sa buto ng agila at tinusok ang dulo ng daliri ni nanay. Ang lumabas na dugo ay hindi pula, kundi kasing itim ng uling. Sa laman nagmula, sa lupa babalik. Sumpa ay mapigtas, sa apoy ay matupok. Makinig kang mabuti, Rosita. Ang sumpa ay nasa dugo na ninyo. Upang matalo si Roberto, kailangan nating isuka ang kasamaan. Pero hindi ito madali. Kailangan nating sunugin ang kanyang pinagmulan bago sumikat ang araw, kundi ang buong baryo ay magiging isang malaking katayan.
Inabutan ni Lola Rosana si nanay ng isang maliit na sisidlan na puno ng asin at tinurog na tawas. Ito ang magiging proteksyon laban sa mga galamay ni Roberto. Pero ang tanong, aabot pa ba sila bago ako tuluyang maging bahagi ng kanyang kariton? Nakalugmok ako sa madilim na sulok ng bodega. Nakatali ang aking mga kamay ng mga lubid na gawa sa tuyong bituka ng hayop. Ang paningin ko ay malabo, pero kitang-kita ko ang anino ni Roberto na sumasayaw sa dingding habang pinapaypayan niya ang kanyang uling. Hindi na siya nag-iihaw para magbenta. Nag-iihaw siya para sa isang ritual. Kay sarap ng buhay na hiram, kay tamis ng dugong inutang. Ang bawat tuhog ay isang taon. Ang bawat kagat ay isang dekada. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang balat ay tila naghuhulog ng balat ng ahas. Sa ilalim ng bumbilya, nakita ko ang kanyang tunay na mukha. Punong-puno ng mga uod na gumagapang sa loob ng kanyang pisngi. Alam mo ba, Bikoy, 100 taon na akong naglalakad sa mundong ito. Hindi ako tumatanda. Hindi ako namamatay. Bakit? Dahil pinapakain ko ang gutom sa loob ko ng mga taong katulad ninyo. Ang inyong takot ang aking pampalasa. Ang inyong laman ang aking kabataan. Kinuha niya ang isang duguang puso mula sa itim na tapayan. Itinaas niya ito sa tapat ng usok at nagsimulang magsalita sa isang wikang hindi ko maintindihan. Isang wikang parang kalmot sa semento. Tanggapin mo ang alay na ito, Barrio San Vicente. Ang inyong mga bituka ay akin na, ang sumpa ay ganap na. Biglang lumakas ang usok. Sa bawat tawa niya, nararamdaman ko ang pagpintig ng aking sariling tiyan. Parang may gustong kumagat palabas mula sa loob ko. Pero sa gitna ng kanyang paghalakhak, biglang umihip ang isang malakas at malamig na hangin. Ang mga apoy sa ilalim ng ihawan ay biglang naging asul. Alam ko ang hanging iyon. Amoy ito ng insenso at tawas. Rosana, nararamdaman ko ang iyong bulok na amoy. Akala mo ba ay kaya mo akong pigilan gamit ang iyong mga tuyong dahon? Sa labas ng bodega, nakita ko ang isang liwanag na hindi galing sa sulo ng mga tao, kundi isang puting liwanag na unti-unting lumalamon sa itim na usok ni Roberto. Nagsimula ang gabi ng paglilinis. Sa labas ng bodega, narinig ko ang malakas na pag-awit ni Lola Rosana. Hindi ito kanta ng tuwa, kundi isang orasyon na tila humihiwa sa hangin. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda, naramdaman ko ang isang matinding pagbaliktad ng aking sikmura. Retching, hindi ito ordinaryong sakit ng tiyan. Para akong may buhay na hayop sa loob, na pilit na gustong lumabas sa aking lalamunan. Iluwa ang bawal, isuka ang sumpa. Ang laman ng kapwa ay hindi para sa inyo. Sa lupa ka nagmula, Roberto. Sa lupa ka babalak. Hindi lang ako ang nagdurusa. Rinig na rinig ko ang mga kapitbahay sa labas. Ang mga gutom na kanina lang ay parang mga hayop, ngayon ay nakasubsob sa putikan. Sa wakas, hindi ko na napigilan. Isinuka ko ang lahat. Ang lumabas sa aking bibig ay isang malapot, itim, at kumikislot na likido. Amoy ito ng nabubulok na basura at luma na dugo. At sa gitna ng itim na suka na iyon, nakita ko ang mga hibla ng buhok at mga kuko na unti-unting natutunaw. Hinding-hindi niyo sila mababawi sa akin. Ang dugo nila ay akin na. Akin na sila. Nakita ko si Roberto. Ang kanyang katawan ay nanginginig din. Sa bawat pagsuka ng mga tao sa labas, nawawalan siya ng lakas. Ang kanyang balat na kanina lang ay mukhang bata. Ngayon ay nagsisimulang mangulubot at mabitak sa harap ng aking mga mata. Rosana, hayop ka, susunugin kita kasama ng baryong ito. Pinilit kong gumapang palayo sa itim na likidong isinuka ko. Pakiramdam ko ay gumaan ang aking katawan, pero ang aking paningin ay nagsisimula ring lumabo. Sa labas, nakita ko ang anino ni nanay na may hawak na sulo, kasama si kapitan at ang mga pulis na sa wakas ay nakarating na. Ito na ang simula ng huling paghaharap. Sa wakas,
Binalot ng mga asul at pulang ilaw ang paligid ng bodega. Dumating ang mga pulis kasama si Kapitan. Akala ko ay tapos na ang laban. Akala ko ay ililigtas na ako ng batas. Pero paano mo pusasan ang isang demonyong wala namang konsensya? Roberto, itaas mo ang iyong mga kamay at lumabas ng dahan-dahan. May warrant kami para sa paghahalughog ng iyong bodega at aresto para sa pagkawala ng mga tao sa baryo. Hindi sumagot si Roberto. Sa halip, humarap siya sa pintuan at ngumisi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pula. Sumugod ang 3 pulis sa loob. Binindahan nila ang kanilang mga ilong dahil sa nakakasulasok na amoy ng nabubulok na karne at itim na suka. Ano to, Chief? May mga katawan dito. Diyos ko, ang mga kawit, ang mga tao. Roberto, huwag kang gagalaw. Ibaba mo ang kutsilyong yan o puputukan ka namin. Tumawa lang si Roberto. Isang tawa na tila nang gagaling sa kailaliman ng lupa. Sa isang iglap, bago pa man sila makakalabit ng gatilyo, iwinasiwas ni Roberto ang kanyang kamay sa hangin. Isang maitim na usok ang lumabas mula sa kanyang mga kuko. Ang mga baril ng pulis. Biglang naging mainit ang mga ito. Bumitaw sila dahil sa pasong nararamdaman. Ang mga bala na tumama kay Roberto ay tila tumatagos lang sa kanyang katawan na parang tumatama sa putik. Walang dugo, walang sugat. Anong klaseng nilalang ka, hindi ka tao. Ang batas niyo ay para sa mga may buhay. Ako ay matagal na ring kinuha ng lupa. Inyong mga bala ay walang kwenta sa pusong hindi na tumitibok. Sa gitna ng takot ng mga pulis, biglang pumasok si Lola Rosana. May dala siyang isang sulo na may apoy na kulay asul. Ang liwanag nito ay nagpatigil sa paggapang ng itim na usok ni Roberto. Nagmistulang isang entablado ng impyerno ang loob ng bodega. Sa isang panig ay si Roberto na ang anyo ay hindi na tao kundi isang dambuhalang anino na may mga kuko ng agila. Sa kabilang panig, si Lola Rosana, maliit man ang tindig, tila ba ang buong puwersa ng kalikasan ay nasa kanyang likuran. Ang mga pulis at tanod ay napasandal na lamang sa mga pader. Walang magawa kundi panoorin ang banggaang ito. Roberto, sapat na ang 100 taon mong pagnanakaw ng buhay. Ang mga kaluluwang kinulong mo sa iyong mga tinda ay humihingi na ng hustisya. Hustisya? Rosana, ikaw at ako ay pareho lang. Nabubuhay tayo sa lihim. Ang pinagkaiba lang natin. Ako, alam ko kung paano busugin ang aking kapangyarihan. Iwinasiwas ni Roberto ang kanyang mga kamay. 12 ng mga isaw at laman loob na nakasabit sa mga kawit ang tila na buhay. Ang mga ito ay nagsimulang gumapang sa sahig na parang mga ahas patungo kay Lola Rosana. Sa lupa, sa apoy, sa hanging malinis, huwag kayong lumapit. Sa bawat dila ng asul na apoy na tumatama sa mga kampo ni Roberto, naririnig ang hiyaw ng mga kaluluwa. Screeching. Ang amoy ng sunog na laman ay pumuno sa bodega. Nakita ko si Roberto na nagalit. Sumugod siya ng mabilis. Mas mabilis sa paningin ng tao. Hawak ang 2 dambuhalang kutsilyo. Pero si Lola Rosana ay hindi na tinag. Ibinato niya ang sisidlan ng asin at tawas sa direksyon ni Roberto. Ang hapdi, Rosana, susunugin kita. Hindi ako ang susunog sa iyo, Roberto. Ang sarili mong katakawan ang lalamon sa iyo. Bikoy, ang garapon. Hanapin mo ang itim na garapon sa ilalim ng altar niya. Doon nakatago ang kanyang tunay na puso. Narinig ko ang sigaw ni Lola Rosana. Sa gitna ng panghihina, pinilit kong gumapang patungo sa altar na gawa sa mga buto. Alam kong ito na ang tanging paraan para matapos ang lahat. Ang bawat pulgada ng aking paggapang sa madulas at duguang sahig ng bodega ay parang paglalakbay sa kawalan. Heavy gasping. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa itim na likidong nananalatay pa rin sa aking mga ugat. Sa bawat galaw ko, nararamdaman ko ang mga kuko sa loob ng aking tiyan na pilit akong pinipigilan.
Sa likuran ko, ang bodega ay naging isang impyerno ng asul at pulang apoy. Nakita ko si Lola Rosana. Ang kanyang buhok ay lumulutang sa hangin. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng puting liwanag habang sinasangga ang bawat wasiwas ng kutsilyo ni Roberto. Bikoy, huwag kang hihinto. Ang bawat segundong lumilipas ay buhay ng mga taga-baryo ang kabayaran. Hanapin mo ang altar. Hanapin mo ang itim na garapon. Hindi mo siya matutulungan, matanda. Ang batang yan ay akin na. Ang laman niya ay sumasamba na sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata at pilit kong inisip ang mukha ni nanay. Ang mukha ni Tatay Eduardo. Doon ako kumuha ng lakas. Dragging sound on gravel. Nakarating ako sa ilalim ng isang maruming mesa na puno ng mga bungo ng hayop at tao. Ito ang altar ni Roberto. Amoy na amoy ko rito ang masangsang na aroma ng tinitinda niyang laman loob. Pero dito, mas matindi ang lansa. Sa gitna ng altar, nakita ko ang isang garapon na nakabalot sa itim na tela at nakatali ng buhok ng tao. Doon, nanggagaling ang tunog. Ang garapon ay tumitibok. Kitang-kita ko ang pag-alsa ng itim na tela sa bawat tibok nito. Ito ang puso ng unang biktima, ang pinagmulan ng 100 taong buhay ni Roberto. Hinawakan ko ang garapon. Bigla akong nakaramdam ng kuryente na tila gustong pasabugin ang aking puso. Narinig ko ang hiyaw ni Roberto sa kabilang dulo ng bodega. Huwag mong hahawakan yan. Lapastangang bata, bibigyan kita ng lahat kayamanan, buhay na walang hanggan. Huwag mo lang basagin ang aking buhay. Para kay Dodong, para kay tatay, at para sa lahat ng kinatay mo. Ngayon na Bikoy, ibulong mo ang orasyon. Isumpa mo ang pusong yan sa apoy. Kumuha ako ng isang basag na bote at buong lakas kong itinuhog sa takip ng garapon. Kasabay nito, ang buong bodega ay niyanig ng isang napakalakas na kulog. Ang itim na usok ay nagsimulang lumabas sa garapon at pilit akong sinasakal. Pero hindi ako bumitaw. Mula sa lupa, bumalik ka sa lupa. Ang ninakaw na buhay ay tapos na. Roberto, malusaw ka sa sarili mong kasamaan. Ang itim na likido ay tumalsik sa aking mukha. Napakainit, para itong asido na tumutunaw sa aking balat. Pero sa gitna ng sakit, naramdaman ko rin ang biglang paggaan ng aking pakiramdam. Ang sumpa sa loob ko, unti-unti nang naglalaho. Akala namin nang mabasag ko ang garapon, ang lahat ay matatapos na sa isang iglap. Pero ang sumpa ni Roberto ay hindi basta-basta sumusuko. Nang mawasak ang pusong iyon, isang malakas na enerhiya ang kumawala. Isang tawag ng gutom na narinig ng lahat ng nakakain ng kanyang tinda. Sa labas ng bodega, ang Barrio San Vicente ay naging pugad ng mga hayop. Ang mga kapitbahay naming kanina lang ay namimilipit sa sakit, biglang nagsitayo. Pero hindi na sila ang mga taong kilala namin. Ang kanilang mga mata ay naging purong itim. Ang kanilang mga panga ay lumaylay. Tumutulo ang malapot na laway na kulay ube. Sila ang mga gutom. Ang mga buhay na bangkay na alipin ng sikmura ni Roberto. Mga tanod, bumuo kayo ng barikada. Huwag ninyong hahayaang makalapit sila sa bodega. Gamitin ninyo ang mga kalasag. Huwag kayong papayag na makagat kayo. Nakita ko mula sa siwang ng bodega si Mang Tasyo. Ang dati ay palangiting lasenggo. Ngayon ay nakasampa sa bubong ng isang patrol car. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa bakal ng sasakyan. Sa isang iglap, tumalon siya patungo sa isang batang tanod. Nagsimula ang riot. Ang mga gutom ay hindi tinatabla ng takot o sakit. Kahit paluin sila ng batuta o bugbugin, patuloy silang sumusugod. Pilit na inaabot ang pwesto ni Roberto. Para silang mga langgam na pilit na binabalikan ng kanilang reyna. Wala tayong magagawa, Kapitan. Hindi sila titigil hanggat buhay pa ang demonyong yan sa loob. Kailangan nating gumamit ng puwersa.
Huwag, mga tao ko yan. May pamilya sila. Rosita, nasaan ang mangkukulam? Sabihin mo sa kanya, bilisan nila. Sa loob, naririnig ko ang kalabog ng mga kamay sa labas ng pader. Tito Heavy Thuds, ang mga gutom ay sinusubukang gibain ang bodega para iligtas ang kanilang Panginoon. Ang bawat hampas nila ay tila yanig ng lindol. Jeresho, naramdaman ko ang muling pag-init ng aking tiyan. Kahit nabasag ko na ang puso, ang gutom sa loob ko ay bumubulong pa rin. Sinubukan kong tumayo, pero ang aking mga kamay ay duguang nakakapit sa altar. Nay, bilisan nyo bago ako maging isa sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, isang dambuhalang anyo ang lumitaw sa gitna ng mga gutom. Si Roberto, ang kanyang katawan ay lumubo, ang kanyang mga damit ay napunit at ang kanyang mukha ay tuluyan ng naging isang bungo na binalutan ng nabubulok na laman. Isang hudyat ang lumabas sa kanyang bibig, isang tunog na nagpatahimik sa lahat. Kainin ninyo ang lahat. Huwag mag-iwan ng kahit isang hibla ng buhay. Sa gitna ng usok at amoy ng sunog na laman, narinig ko ang isang boses. Isang boses na mas malakas pa kaysa sa ulong ng mga gutom sa labas. Isang boses na tumago sa aking nanlalabong pandinig. Bikoy, anak ko, nasaan ka? Napatingin ako sa pinto. Doon, sa gitna ng naglalagablab na asul na apoy ni Lola Rosana, nakatayo si nanay. Ang kanyang baro ay dugo ang duguan, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang itak. Sinubukan kong sumagot, pero ang lumabas lang sa aking bibig ay isang mahinang ungol. Heavy gasping. Gayunpaman, nakita niya ako. Tumakbo siya patungo sa altar na kinalulugmukan ko. Diyos ko, Bikoy, anong ginawa nila sa iyo? Huwag kang pipikit, anak. Narito na si nanay. Hindi kita iiwan dito. Hinawakan ni nanay ang aking mga kamay. Malamig na ang aking balat, pero ang init ng kanyang mga luha na pumatak sa aking pisngi ay tila nagbigay ng panandali ang buhay. Sa aking nanghihinang puso, nay, yung puso, nabasag ko na. Pero si Roberto, hindi pa siya namamatay. Biglang lumamig ang hangin sa loob ng bodega. Isang dambuhalang anino ang tumabon sa aming dalawa. Sa likuran ni nanay, dahan-dahang bumabangon ang isang halimaw na hindi na natin maitatawag na tao. Si Roberto, ang kanyang katawan ay punong-puno ng mga hiwa at ang bawat sugat niya ay hindi dugo ang inilalabas, kundi mga itim na uod. Napakagandang eksena, ang ina at ang anak sabay na magiging handog sa aking hapagkainan. Rosita, sa wakas, makakasama mo na si Eduardo. Hindi ba't iyan ang gusto mo? Tumayo si nanay. Hinarap niya ang higante ng walang bakas ng takot. Itinaas niya ang kanyang itak. Ang talim nito ay kumikinang sa liwanag ng apoy. Hayop ka, Roberto. Kinuha mo ang asawa ko. Ginawa mong halimaw ang anak ko. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa iyo kahit isang hibla ng buhok. Sumugod si Roberto, pero bago pa man niya maabot si nanay, isang mabilis na liwanag ang tumama sa kanyang dibdib. Si Lola Rosana. Dumating siya sa tamang oras. Ang kanyang tungkod ay naglalabas ng kislap na tila kidlat. Rosita, dalhin mo na si Bikoy palabas. Ako na ang tatapos sa aswang na ito. Sunugin ninyo ang labas. Huwag kayong magtitira ng kahit anong tinitinda niya. Binuhat ako ni nanay sa kanyang likuran. Ramdam ko ang kanyang panginginig, pero ramdam ko rin ang kanyang determinasyon. Habang papalabas kami, nilingon ko ang bodega sa huling pagkakataon. Nakita ko ang paglalaban ng dalawang matanda. Isang labanang tatapos sa sumpa ng Barrio San Vicente. Habang hinihila ako ni nanay palabas, ang bawat sulok ng bodega ay tila nagbubukas ng sariling bibig para ikwento ang mga krimeng naganap dito. Sa liwanag ng naglalagablab na asul na apoy, nakita ko ang tunay na horror na itinatago ni Roberto.
Hindi lang pala ito katayan. Ito ay isang imbakan ng mga nawalang buhay. Sa itaas, nakasabit ang mga bungo na binalutan ng tuyong balat. Ang kanilang mga mata ay wala na, pero tila ba sumasabay ang mga ito sa bawat paggalaw namin. Echoing whispers. Naririnig ko ang kanilang mga bulong, mga huling salita ng mga taong nagtiwala sa isang masarap na hapunan. Nakita ko ang isang malaking freezer sa sulok. Nang tumama ang apoy ni Lola Rosana rito, bumukas ang pinto nito. Doon, nakasalansan ang mga nawawalang hayop at tao, tila mga troso na naghihintay na tuhugin. Rosita, huwag kang lilingon. Ang bawat segundong itinitigil mo rito ay nagbibigay ng pagkakataon sa kadiliman na lamunin ka. Takbo. Si Roberto ay hindi na mukhang tao. Ang kanyang likod ay tuluyan ng bumuka at lumabas ang 6 na mahahabang galamay na gawa sa maitim na buto. Bawat wasiwas niya ay nagpapatumba sa mga poste ng bodega. Walang makakalabas ng buhay. Ang aking bodega ang inyong magiging libingan. Ang inyong mga laman ay magiging bahagi ng aking walang hanggang pista. Biglang humarang ang isa sa mga galamay ni Roberto sa aming daraanan. Mabilis na itinusok ni Lola Rosana ang kanyang tungkod sa lupa. Isang pader ng apoy ang humarang sa amin at sa halimaw. Ito na ang huling pagkakataon. Rosita, dalhin mo si Bikoy sa dulo ng baryo, sa krus na bato. Doon ay ligtas kayo. Ako na ang magsasara ng pinto ng impyernong ito. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang mukha ni Lola Rosana. May ngiti sa kanyang mga labi, sa kabila ng dugo ang mukha. Alam niya ang kanyang gagawin. Gagamitin niya ang kanyang huling hininga para pasabugin ang buong bodega kasama siya at si Roberto. Lola, hindi, sumama na kayo sa amin. Takbo, Rosita. Para sa kinabukasan ng inyong anak, isarado ninyo ang inyong mga mata at huwag lilingon hanggat hindi ninyo naririnig ang huling pagsabog. Binuhat ako ni nanay at buong lakas na tumakbo patungo sa bukana. Sa likuran namin, ang bodega ay nagsimulang gumuho. Ang hiyaw ni Roberto ay humalo sa tunog ng naglalagablab na apoy. Ang horror sa bodega ay matatapos na. Pero ang kapalit ay isang buhay na hindi na maibabalik. Nang makalabas kami sa pinto ng bodega, ang bumungad sa amin ay hindi kalayaan, kundi isang larangan ng digmaan. Ang gabi ay naging kasing liwanag ng tanghali dahil sa mga apoy at ilaw ng mga patrol car. Umatras kayo, back up ngayon na, sigaw ng chief ng pulis. Ang mga pulis na dati ay hindi naniniwala sa aswang at kulam ay walang habas na nagpapaula ng bala sa bukana ng bodega. Pero mula sa loob, isang anino na may taas na 10 talampakan ang lumabas. Si Roberto, o ang bagay na lumitaw mula sa kanyang katawan. Hindi na siya tinatablan ng mga bala. Ang bawat tingga na tumatama sa kanyang dibdib ay tila nilalamon lang ng kanyang itim na laman. Targetin ang ulo, huwag kayong hihinto sa pagpaputok. Cover the woman and the boy. Get them out of here. Isang pulis ang sumubok na lumapit para tulungan kami ni nanay. Pero bago pa siya makarating, iwinasiwas ni Roberto ang isa sa kanyang mga galamay na buto. Tumalsik ang sasakyan na parang laruan. Ang pagsabog ng tangke ng gas nito ang nagbigay ng pagkakataon sa amin. Takbo, Rosita. Huwag kang lilingon. Sigaw ng chief habang patuloy na nagpapaputok kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakita ko si Roberto na dinakma ang isang pulis at itinaas ito sa hangin. Ang hiyaw ng pulis ay naputol nang biglang bumuka ang dibdib ni Roberto at lumabas doon ang libu-libong maliliit na kawit ng isaw na pilit na humihila sa biktima. Ang inyong mga bala ay gawa sa bakal. Ang aking gutom ay gawa sa sumpa. Walang makakatakas sa aking hapag. Sa gitna ng putukan, nakita ko si nanay na buong lakas akong binuhat patungo sa dilim ng kakahuyan. Ang mga pulis ay nagsilbing panangga namin. Alam ko, marami sa kanila ang hindi na makakauwi sa kanilang mga pamilya ngayong gabi.
Ang huling nakita ko bago kami tuluyang lamunin ng dilim ng gubat ay ang chief na kahit naubusan na ng bala ay kinuha ang kanyang flare gun at itinutok ito sa mukha ng halimaw. Magkita tayo sa impyerno, Roberto. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang tunog ng putukan ay unti-unting humina habang papalayo kami. Pero ang atungal ni Roberto ay tila sumusunod sa bawat hakbang ni nanay sa putikan. Ang huling labanan ay nagsisimula pa lang. Sa gitna ng dugo ang kalsada, kung saan nakatumba ang mga patrol car at nag-aagaw buhay ang mga tanod, biglang tumigil ang hangin. Ang ingay ng putukan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Mula sa loob ng nagbabagang bodega, lumabas si Lola Rosana. Hindi na siya ang kuba at mahinang matanda na nakita ko kanina. Ang kanyang puting buhok ay lumulutang at ang kanyang katawan ay nababalot ng isang asul na liwanag na tila bumabalot sa buong kanto. Si Roberto na kanina lang ay parang hindi matalo-talong higante ay napaatras. Ang mga itim niyang galamay ay nagsimulang mangisay sa tapat ng liwanag ni Lola Rosana. Ano ang ginagawa mo, matanda? Kapag ginamit mo ang orasyong yan, mamamatay ka rin. Susunugin mo ang sarili mong kaluluwa. Ang buhay ko ay matagal nang nakahanda para sa sandaling ito, Roberto. Ang 100 taon mong pagpapakasawa sa laman ng tao ay matatapos dito. Sa ngalan ng bawat batang pinatay mo, sa bawat pamilyang sinira mo, itinaas ni Lola Rosana ang kanyang tungkod. Ang mga sulo ng mga tao at ang apoy sa bodega ay tila sumunod sa kanyang kumpas. Ang mga apoy ay naging mga kadenang gawa sa purong liwanag at asin. Ito ang selyo ng lupa. Bumalik ka sa kailaliman, Roberto. Huwag mo nang muling sisikatan ng araw. Isang nakakangyaw na hiyaw ang pinakawalan ni Roberto. High-pitched scream. Ang kanyang katawan ay nagsimulang matunaw, hindi dahil sa bala, kundi dahil sa sarili niyang sumpa na bumabalik sa kanya. Ang mga isaw na galamay niya ay naging mga uod na naging abo sa isang iglap. Nakita ko si Lola Rosana. Ang kanyang balat ay unti-unti ring naglalaho, nagiging mga alitap-tap ng liwanag. Tumingin siya sa direksyon namin ni nanay sa huling pagkakataon. Rositas, Pikoy, mabuhay kayo ng malaya. Ang sumpa ay putol na. Isang napakalakas na pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong baryo San Vicente. Ipinikit ko ang aking mga mata dahil sa sobrang silaw. Nang muli akong dumilat, ang bodega ay wala na. Ang natira na lamang ay isang malalim na hukay na puno ng itim na abo at ang malamig na simoy ng hangin ng madaling araw. Nang namam, wala na si Roberto, pero wala na rin si Lola Rosana. Ang katahimikan ay bumalik sa baryo, pero alam naming ang lahat ay nagbago na. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumilip sa likod ng mga bundok. Pero ang liwanag na ito ay hindi nagdala ng init, kundi ang masakit na katotohanan ng mga nangyari sa nagdaang gabi. Ang Baryo San Vicente ay hindi na ang dating masiglang komunidad. Ang kanto kung saan nakatayo ang kariton ni Roberto ay isa na ngayong abo at guho. Dahan-dahan akong ibinaba ni nanay sa isang sementadong upuan malapit sa simbahan. Ang aking katawan ay nanlalambot pa rin, pero ang itim na kulay sa aking mga ugat ay naglalaho na. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga kapitbahay na unti-unti nang nagigising mula sa kanilang pagiging gutom. Sila ay nakahandusay sa kalsada, hubad, marumi, at tila mga sanggol na nawawala sa sarili. Soft sobbing. Ang iba ay umiiyak nang makitang hawak nila ang mga bahagi ng katawan ng kanilang mga mahal sa buhay na hindi nila namalayang kanilang nasaktan. Tapos na, anak. Tapos na ang bangungot. Wala na ang demonyong yon. Tumingin si nanay sa direksyon ng dating bodega. Walang natira roon kundi isang malaking itim na marka sa lupa. Wala ring bakas ni Lola Rosana. Ang kanyang sakripisyo ay ang huling pako sa kabaong ni Roberto. Pero hindi lang siya ang nawala. Nakita namin ang mga bangkay ng mga tanod at pulis na itinatambak sa isang tabi. Ang chief ng pulis
na nakipaglaban hanggang huli ay natagpuang nakahawak pa rin sa kanyang flare gun. Ang kanyang mukha ay payapa sa kabila ng duguang uniforme. Sila ang mga bayaning hindi kailanman isusulat sa mga libro pero hinding-hindi malilimutan ng San Vicente. Nay, si tatay, wala na ba talaga siyang ililibing? Napayuko si nanay. Alam ko ang sagot. Ang bawat tuhog ng isaw na naibenta ni Roberto, ang bawat piraso ng laman na kinain namin, ay ang huling alaala ni Tatay Eduardo. Ang sakripisyo ay hindi lang ang buhay ni Lola Rosana, kundi ang dignidad ng aming pamilya na nilapastangan ng isang halimaw. Nagsimulang maglinis ang mga tao. Pinatay ang mga natitirang apoy. Pero habang nililinis ang abo, may nakita si Kapitan sa gitna ng hukay. Isang maliit na bagay na kumikinang. Rosita, Bikoy, halik kayo rito, tignan niyo ito. Lumapit kami. Sa gitna ng itim na abo, kung saan huling nakatayo si Roberto, ay may tumubong isang maliit na halaman. Ang dahon nito ay kulay asul, katulad ng apoy ni Lola Rosana. Isang tanda na kahit sa pinakamadilim na dumi, ang kabutihan ay pilit na uusbong. Hindi natatapos ang laban sa pagkamatay ng halimaw. Alam ni Kapitan at alam ng bawat isa sa amin na ang laso ni Roberto ay maaring nakakapit pa sa mga gamit na iniwan niya. Ang bawat tuhog, ang bawat uling, at ang bawat mangkok na ginamit sa kanyang kariton ay dapat maglaho. Sa gitna ng plaza, nagtayo ang mga tao ng isang dambuhalang siga. Haluayin ninyo ang bawat sulok ng baryo, ang lahat ng nakabili ng ihaw-ihaw ni Roberto. Ilabas ninyo ang mga tira, ang mga platong pinagkainan ninyo, ang mga basong ginamit ninyo. Lahat yan ay itapon sa apoy. Walang ititira. Nakita ko ang mga tao na naglalakad patungo sa plaza. Sila ay parang mga anino na dugo ang nagdadala ng kanilang mga kagamitan. Isang matanda ang nagdala ng isang lumang garapon ng suka, ang suka na ginamit ni Roberto. Nang itapon ito sa apoy, ang apoy ay biglang naging kulay lila at naglabas ng isang nakakasulasok na amoy. Ang usok ay tila may mga mukhang pilit na kumakawala. Naririnig ko ang mahihinang hiyaw mula sa nagbabagang mga gamit. Si nanay ay naroon din. Dala-dala ang aming mga platong ginamit noong gabing pakainin niya ako ng espesyal na atay. Sunugin lahat, pati ang alaala ng gabing yon. Ayaw ko nang may matira pang bakas ng hayop na yun sa loob ng bahay ko. Habang nagliliyab ang apoy, hinalughog ng mga pulis ang natitirang kariton ni Roberto. Doon, sa ilalim ng isang lihim na compartment, nakakita sila ng isang itim na notebook. Isang listahan ng mga pangalan. Chief, tingnan niyo ito. Hindi lang mga nawawalang tao ang narito. May mga petsa at may mga pirma ng mga tao mula sa ibang baryo. Hindi lang San Vicente ang pinagbentahan niya. Nanlamig ako. Ibig sabihin, ang sumpa ay maaaring kumalat na sa labas ng aming hangganan. Pero bago pa man nila mabasa ang susunod na pahina, ang notebook ay biglang nag-apoy sa kanilang mga kamay. Tila ayaw nitong ibunyag ang lahat ng sikreto ni Roberto. Pinanood namin ang huling pagtupok sa mga gamit ni Roberto hanggang sa maging abo na lamang ang lahat. Ang plaza na dati ay puno ng tawanan at inuman, ngayon ay puno na ng pagsisisi. Ang bawat kislap ng apoy ay paalala. Ang kasakiman ay may hangganan at ang kabayaran nito ay laging dugo. Akala namin ay abo na lang ang natira sa bodega. Pero habang nililinis ni Kapitan at ng mga tanod ang hukay na iniwan ng pagsabog ni Lola Rosana, isang bagay ang nakakuha ng kanilang atensyon. Sa ilalim ng itim na lupa, may isang bahagi na tila humihinga pa. May matigas dito, sigaw ng isang tanod. Buong lakas nilang hinukay ang gitna ng bodega. At doon, tumambad ang isang bagay na hindi dapat makita ng mata ng tao. Hindi ito bangkay ng tao. Ito ay isang dambuhalang tumpok ng gumagalaw na laman. Isang organismo na binubuo ng libu-libong isaw, atay,
at puso na magkakakabit. Ito ang tunay na anyo ni Roberto. Ang katawang tao na nakita namin noon ay isa lamang maskara, isang balat na isinuot ng halimaw na ito. Diyos ko, ano to? Isang malaking uod na gawa sa laman loob? Daan-daang langaw ang biglang dumagsa sa hukay. Ang tumpok ng laman ay nagsimulang mangisay. Nakita namin ang mga mukha ng mga biktima na pilit lumalabas sa ilalim ng balat ng nilalang na ito. Doon, sa gitna ng malapot na laman, ay ang mukha ni Roberto. Pero wala na itong bungo. Tila isang malambot na gelatin na lang ang kanyang ulo. Hindi ako mamamatay hanggat may nagugutom sa dilim. Hindi na nakayanan ng isang tanod at napasukan na lang sa gilid. Ang amoy ay hindi na malansa. Ito ay amoy ng 100 taong pagkabulok na pilit pinatagal ng itim na mahika. Gasolina, buhusan nyo ng gasolina, sunugin ang bawat hibla ng lamang yan. Huwag nyo nang hayaang makahinga pa yan. Binuhusan nila ang hukay ng ilang galong gasolina. Nang itapon ni Kapitan ang mitsa, ang apoy ay hindi kulay orange. Ito ay naging itim na apoy na may kasamang hiyaw na hindi galing sa lalamunan ng tao. Pinanood naming matunaw ang huling hibla ng katawan ni Roberto. Ang mga lamang loob ay pumutok at naglabas ng isang itim na usok na tuluyan nang naglaho sa hangin. Sa pagkakataong ito, wala nang natira. Ang tindero ng laman loob ay tuluyan nang naging abo. Pabalik sa lupang kanyang pinanggalingan. Lumipas ang mga linggo. Ang amoy ng usok at nabubulok na karne ay unti-unti nang napapalitan ng amoy ng malinis na hangin at mga bagong sikat na bulaklak. Ngunit ang paghilom ng Barrio San Vicente ay hindi naging madali. Ang bawat isa sa amin ay may dalang alaala. Nang gabing kami ay naging mga hayop. Makikita mo sa mga mukha ng aking mga kapitbahay ang isang uri ng kahihiyang mahirap burahin. Si Mang Tasio, na dati ay laging lasing, ay hindi na humahawak ng bote. Ang kanyang mga kuko ay bumalik na sa normal, pero ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa lupa sa tuwing may madadaanan siyang kakilala. Patawarin niyo ako, hindi ko alam ang aking ginawa. Ang gutom na yon, tila lalamunin ang kaluluwa ko. Wala nang nagtuturuan, wala nang nagsisihan. Dahil alam ng lahat na lahat kami ay naging biktima ng sarili naming katakawan. Nagsimulang magbayanihan ang mga tao. Ang mga nasirang pader ng bodega ay tuluyan ng tinakpan ng mga halaman at nagtayo ang baryo ng isang maliit na marker sa plaza. Isang paalala para sa mga nawala. Ang mga gutom ay tuluyan ng gumaling. Ang itim na likido sa aming mga ugat ay napalitan ng malinis na dugo. Salamat sa mga halamang gamot na itinuro ni Lola Rosana bago siya pumanaw. Nakita ko ang mga bata na muling nagsimulang maglaro sa labas. Bagaman hindi na sila lumalampas sa kanto kung saan dating nakatayo ang kariton ni Roberto. Iba na ang lasa ng pagkain ngayon, no Bikoy? Masarap dahil alam nating malinis, dahil alam nating galing sa pinaghirapan. Tumango ako kay nanay. Ang aming pagkain ay payak, gulay, isda at kanin. Pero bawat subo ay puno ng pasasalamat. Ang aming katawan ay lumalakas na, pero ang aming mga puso ay nananatiling mapagmatiyag. Nakita ko si Kapitan na naglalakad sa kalsada. May bit-bit na mga bagong patakaran para sa mga dayuhang tinderong papasok sa baryo. Hindi na kami basta-basta magtitiwala. Ang karanasan namin kay Roberto ay nag-iwan ng isang pilat na magsisilbing babala sa susunod na henerasyon. Nagsimula nang bumalik ang ingay ng mga hayop. May mga bagong asong gala na muling naninirahan sa kalsada. Pero sa pagkakataong ito, pinapakain sila ng mga tao. Wala nang nawawalang hayop, wala nang nawawalang tao. Ang Barrio San Vicente ay unti-unti nang bumabangon mula sa abo ng sumpa. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tapat ng aming bintana at pinagmamasdan ang kabilugan ng buwan,
naramdaman ko ang isang pamilyar na amoy. Hindi ito ang malansang amoy ni Roberto. Ito ay ang amoy ng sariwang tawas, insenso, at mga dahon ng suha. Tumingin ako sa dulo ng aming bakod. Sa ilalim ng puno ng mangga, may isang liwanag na unti-unting nabubuo. Hindi ito nakakasilaw. Ito ay malambot na kulay asul, katulad ng apoy na tumapos sa bodega. Doon, nakita ko siya. Si Lola Rosana. Hindi na siya ang duguan at pagod na matanda noong gabing yon. Ang kanyang anyo ay payapa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Bikoy, huwag kang matakot. Narito ako para magpaalam ng maayos. Ang sumpa ay tuluyan ng nabura, pero ang aral nito ay dapat manatili sa inyong mga puso. Lola, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo wala na kami ngayon, paano po namin kayo mababayaran? Ang bayad na hinihingi ko ay hindi pilak o ginto. Alagaan ninyo ang isa't isa. Huwag ninyong hayaang muling maghari ang katakawan at galit. Ang kabutihan ay parang halamang gamot. Kailangang itanim, alagaan at ibahagi sa nangangailangan. Inabot niya ang kanyang kamay sa hangin at mula sa kanyang mga daliri, may mga maliliit na binhi ng liwanag na lumipad patungo sa bawat bahay sa Barrio San Vicente. Sabi nila, simula ng gabing yon, ang mga may sakit sa baryo ay mabilis na gumagaling. Ang mga pananim ay naging masagana at ang mga taong dating magkakaaway ay naging magkakasundo. Ang mangkukulam na kinatatakutan noon ay kinilala na ngayon bilang ang ina ng San Vicente. Nang muli akong kumurap, wala na ang liwanag. Ang tanging naiwan ay ang huni ng mga kuliglig at ang malamig na simoy ng hangin. Paalam Lola, hinding-hindi ka namin malilimutan. Pumasok ako sa loob ng bahay nang may ngiti sa aking mga labi. Alam ko na mula ngayon, may tagapagbantay na kami sa kabilang buhay. Ang legacy ni Lola Rosana ay hindi ang kanyang mahika, kundi ang pagbabagong idinulot niya sa aming lahat. Hindi naging madali ang pagtanggap sa katotohanan. Pagkatapos ng lahat ng kilabot, hinarap ng Barrio San Vicente ang pinakamahirap na bahagi. Ang pagbibilang sa mga nawala. Sa loob ng maraming buwan, inakala naming ang aming mga mahal sa buhay ay naglayas o ng ibang bayan. Ngayon, alam na namin ang malupit na katotohanan. Nagtayo ang baryo ng isang memorial wall sa gitna ng plaza, malapit sa simbahan. Doon nakaukit ang lahat ng pangalan mula kay Dodong, ang batang palaboy, hanggang kay Mang Kanor at ang aking ama, si Tatay Eduardo. Wala kaming katawang maililibing ng buo, pero ang bawat piraso ng alaala ay aming ipinaglalaban. Patawarin niyo ako bilang inyong pinuno na bulag ako sa sarap ng tinda ng demonyong iyon. Hindi ko nakita ang panganib sa ilalim ng aking ilong. Ngayong araw sumusumpa ako. Wala ng taga San Vicente ang mawawala nang hindi natin ipinaghihiganti. Nagsagawa rin ng imbestigasyon ang mga awtoridad sa mga karatig baryo. Natuklasan nila ang iba pang mga biktima ni Roberto sa malalayong lugar. Nagkaroon ng formal na pagkilala sa mga sakripisyo ni na Lola Rosana at ng mga pulis na nag-alay ng buhay sa loob ng bodega. Ngunit ang hustisya ay hindi lang para sa mga namatay. Ang hustisya ay para rin sa amin na naiwan. Kinailangan naming harapin ang aming mga sarili sa salamin. Ang mga kapitbahay na naging agresibo noong gabi ng sumpa ay dumaan sa counseling at espiritual na paggabay. Nakita ko si Aling Nena na nag-aalay ng bulaklak sa tapat ng marker ni Dodong. Kahit hindi niya kamag-anak ang bata, naroon ang pananagutan. Wala ka mang maayos na puntod, Eduardo. Ang mahalaga ay malaya na ang kaluluwa mo. Wala ka na sa kamay ng halimaw na iyon. Ang batas ng tao ay nagparusa sa mga nagpabaya. Pero ang batas ng langit, sa pamamagitan ni Lola Rosana, ang nagligtas sa aming kaluluwa. Ang hustisya ay nakamit hindi sa pamamagitan ng higit pang dugo, kundi sa pag-amin sa aming mga pagkakamali at sa pangakong hinding-hindi
na muling mauulit ang ganitong karahasan. Used dito sa Barrio San Vicente, ang gabi ay hindi na kinatatakutan dahil sa aswang. Kinatatakutan ito dahil sa paalala na ang tunay na halimaw ay maaring magtago sa likod ng isang masarap na alok. Isang taon na ang mabilis na lumipas. Kung titingnan mo ang Barrio San Vicente ngayon, iisipin mong isa itong ordinaryo at tahimik na probinsya. Ang mga kalsada ay malinis, ang mga tao ay abala sa kani-kanilang hanapbuhay, at ang kanto kung saan dating nakatayo ang bodega ni Roberto ay isa na ngayong luntiang parke na puno ng mga puno ng suha at kalamansi. Sabi nila, ang lupa roon ay naging napakataba marahil dahil sa mga abong naging bahagi na ng kalikasan. Ako, maayos na ang aking kalusugan. Wala na ang mga itim na marka sa aking balat at wala na rin ang hapdi sa aking sikmura. Pero sa tuwing dadaan ako sa parke, hindi ko mapigilang mapahinto. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-alala. Natutunan ko na ang kagutuman ay hindi lang sa tiyan nararamdaman. May kagutuman na nanggagaling sa puso. Ang kagutuman para sa higit pang kapangyarihan, higit pang kayamanan, at higit pang sarap na hindi naman sa atin. Iyon ang kagutumang pumatay kay Roberto. Kahit kailan, hindi na ako muling kumain ng ihaw-ihaw sa tabi ng kalsada. Hindi dahil sa nandidiri ako, kundi dahil sa tuwing naaamoy ko ang usok, naaalala ko ang boses ni Lola Rosana. Ang bawat kagat ay may kapalit. Sa bawat gabi na lumilipas, tinitingnan ko ang aming mesa. Simple ang aming pagkain ni nanay. Wind blowing. Pero masarap ito dahil alam naming malinis ang aming konsensya. Ang sugat ng San Vicente ay naging isang pilat, isang paalala na ang kabutihan ay laging may mas malakas na kapangyarihan kaysa sa kahit anong itim na mahika. Dito na po nagtatapos ang kwento ng tindero ng laman loob ng baryo. Sana po ay may napulot kayong aral sa karanasang ito na hindi lahat ng masarap sa panlasa ay mabuti para sa kaluluwa. At sa likod ng bawat murang alok, maaring may nakatagong mahal na kabayaran. Muli, ako po si Bikoy. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikibahagi sa misteryong ito. Huwag po ninyong kalimutang magdasal bago matulog at laging maging mapagmatsyag sa inyong paligid. Magandang gabi sa inyong lahat mga kamisteryo. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan sa dilim. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, mag-subscribe sa Kamisteryo TV